Welcome sa Tinig ng Bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Ngayon, pag-uusapan natin ang isang mainit na usapin sa politika, ang posibleng impeachment umano ni VP Sara Duterte at partikular ang pahayag ni Senator JV Ejercito tungkol dito. Kung naabutan nyo yung interview niya, sinabi nga raw niya na wala siyang pinapanigan kina PBBM at VP Sara at hindi nga raw siya pabor sa impeachment. So kung hindi siya pabor, ibig sabihin, pabor siya sa acquittal ni VP Sara, di ba? Alam natin sa Pilipinas, ang impeachment ay isang legal na proseso. Pero syempre, hindi mawawala ang political angle dito. Ang impeachment kasi, sa maraming pagkakataon, nagiging political weapon, lalo na sa mga panahon na may eleksyon o intense na laban sa politika. So sabi nga raw ni Senator Ejercito, malinaw nga raw na politikal ang motibo umano sa likod ng impeachment threat kay VP Sara. Pero tama rin siya na kailangan bigyan ng Senado ng proseso ang impeachment kung ito ay formal na iaakyat. Legal ito at hindi pwedeng i-dismiss agad-agad. Sa mga supporters nga ni VP Sara, malaking bagay ito dahil nagpapakita na may mga senador na hindi basta-basta susunod sa uso o sa politika ng kalaban. Sila raw ay matatag sa kanilang paninindigan. Sa kabilang banda, tingnan natin ang epekto ng impeachment issue sa administrasyon nga umano ni President Marcos Jr. Ayon pa nga mismo sa campaign manager ni VP Sara, umano'y nagsabi na naaapektuhan talaga ang kampanya nila dahil sa isyung ito. Hindi biro ang ganitong klaseng political diggings, lalo na kung malapit na naman ang eleksyon. Kapag nga raw ang pangunahing political figures ay nalululong sa mga ganyang issue, nagkakaroon ng political distraction. At habang nangyayari nga raw ito, ang mga totoong problema ng bayan ay napapabayaan. Dito tayo sa core ng usapan. Ang mga tunay na problema ng Pilipinas: infrastructure, transportation, energy, edukasyon, kalusugan. Ito dapat ang mga tinututukan ng gobyerno ni Marcos Jr. Mga proyekto sana tulad ng build na ginawa ni Tatay Digong, pagpapalawak ng mga railways, pagpapaganda ng airports, at mas matatag na power supply ang tunay na dapat pinagkakaabalahan niya. Pero imbes na mag-focus sa mga proyektong ito, may mga politikal na intriga na raw na nagpapahina sa pamahalaan. Dito pumapasok ang punto ni Senator Ejercito. Maganda raw ang simula ng administrasyon. Pero ang mga ganitong issue ay parang sumisira sa magandang momentum. Kapag puro intriga at away pampolitika ang nangyayari, sino talaga ang talo? Siyempre, ang mamamayan. Nawawalan tayo ng tiwala sa gobyerno kapag ang mga leader ay nakikipag-away imbes na magtrabaho para sa bayan. Kaya importanteng ma-maintain ang focus sa mga programa at proyektong makakatulong sana sa masa. Kung tutuusin, base sa mga pahayag nga rin ni Senator Ejercito at iba pang senador, tila may sapat na boto ang pabor sa acquittal ni VP Sara. Ibig sabihin, malabong mangyari ang impeachment trial at baka matapos agad sa Senado. Pero syempre, kailangan sundin ang proseso at ipakita ang transparency sa publiko. Para sa taong bayan naman, tama si Senator Ejercito. Dapat sana mag-focus ang Senado at ang buong politika sa pag-angat ng bansa. Hindi na kailangan pa ng political drama na nakakagulo lang. Sana ang mga politiko ay maging responsable at unahin ang kapakanan ng nakararami. Mga kaibigan, mga katinig ng bayan, ito na ang panahon para magkaisa at magtulungan. Ano sa tingin ninyo?
Tama ba si Senator Ejercito na wag na lang masyadong bigyan ng pansin ang impeachment at mag-focus na nga lang raw tayo sa pagpapaunlad ng bansa? Ngayon naman kasi dapat ang trabaho na mananunungkulan sa bayan natin at sa mga nakaupo ngayon. At kung pagbabatayan pa nga ang mga usaping umiikot ngayon sa mundo ng social media. Sabi pa nga sa balita, Impeachment rap versus VP Sara Duterte. Very divisive. Ejercito.